Morning mga ka-farmers. Fertilization guide tayo dito sa ating ampalaya na malalaki na naman yung bunga. Ka-harvest lang natin dito. Harvest na naman tayo. Pakita natin kung ano yung mixing natin dito sa ating abono. Ito yung mixing natin. Ang abono natin ay 1414 saka urea. Tapos isang luncheon meat ang ipapakain natin sa puno. Gawin mo yan every 3 days. Yan. Para ang bunga ay ganyan. Oh. Ito yung puno ng ating ampalaya. Oh, yun. Rekta yung puno. Sa tagdilig. Ang laki na ng puno niya. No? Kasi matanda na tong ampalaya natin. Tanda na yan. Pero ganyan pa rin magbunga. Oh. Madami pa rin yung bunga niya kasi nga yung abono natin ay loaded, no? Ang katumbas nito ay 2 lata ng sardinas. 2 lata ang laman nito. Drenching palagi tayo. Pasensya na, medyo madamo. Ayan na, medyo madamo yung ampalaya. Puno ng ampalaya. Ayan, malalaki puno na ng ampalaya natin. Ito yung ampalaya natin na binagyo ni Christine na pinadapa. Tinayo lang natin. Naka-recover naman. Ayan na yung mga bunga. Oh. Harvest natin ngayon yan. Tapos mayroon pang maliliit. Ito yung ampalayang walang bubong. Kasi mayroon tayong pipino. Mayroon tayong talong dito sa tabi. Sa ilalim. Walang crack yan. Walang crack. Kasi loaded sa pagkain, hindi kulang sa nutrients. No, 3 lata yung pinapakain natin. 1 lata ng sardinas na urea, 2 lata ng 1414. Andito yung mixin natin, papakita natin yung paano yung pagmix, ano. Ayan yung mga bunga, oh. Malalaki na. Kada puno, 2 lata yung pandilig, ano. Ipakita natin dito yung, ayan, ganyan itsura ng ampalaya natin, oh. Pero yung bunga ay napakaganda pa rin. Kapag matanda na kasi ang ampalaya, puro kurak yan. Sa atin wala. Ito yung mixing natin, pakita natin kung para masundan nyo na maayos. Yan. Ito yung 1414. Nag-abono kasi tayo sa talong. Pakita lang natin yan. 1414. 2 lata ng sardinas yung papakain natin, ano. 2 yan. Tapos 1 urea. Ito urea to. Nitrogen. Yan, bali 3. Kailangan yan tunawin na maayos, ano. Kasi yung 1414 matigas. Di bali yung urea malambot, mapan lang yan, mabilis matunaw. Meron tayong ibinabad. Ayan, kanina pa tayo dito. Papakain tayo sa pipino, sa talong, saka sa ampalaya. No, yun yung mixing natin. Kailangan tunawin maayos bago idilig. Rekta sa puno, hindi yan mamamatay. Huwag mo lang susobrahan, ano. Pag sinabi nating 3 lata lang, ano. Huwag susobrahan kasi yung iba naman sinusobrahan yung dosage. Siyempre mamamatay yan. Malalanta yan pag masyadong marami yung abono. Rekta yung ginagawa natin na sa puno. Parang ang bunga ay malalaki, mahaba kahit na matanda na. Tapos marami pang maliliit. No, beginner's guide tayo paano magparami ng bunga ni ampalaya. Yung mixing 3 lata. Gawin mo yan every 3 days. Hindi yan mamamatay. Wag mo lang susobrahan. Ganito lang, oh. 2 latang sardinas ang katumbas nito. Tapos siyempre yung pagdilig ng sariwang tubig kinabukasan, napaka-importante, ano. Para yung ganyan yung talbos. Pipitas na naman tayo dito.
Ito, barako. Barako yan, no? Pero may bunga. Oh. Para magpabunga ng barako. Ito naman, ito yung nadisgrasya. Hindi na nakarecover nung pinabagsak ni Bagyong Christine. Kaya namatay na yung Bart dyan. Tsaka itong area natin, may issue na ng wilting. Siyempre, ginamot na natin. May mga paraan tayong ginawa. Kaya lang mahaba yung proseso ng paggagamot ng bacterial wilt. Pero ipapakita rin natin yung kung paano yung ginawa natin para mawala yung bacterial wilt dito sa ating lupa. Yun kasi yung karamihang sakit ngayon ng ampalaya. Yung namamatay, yung gantong na may bunga na, saka naman nagkakamatay, yung tinatawag na bacterial wilt. Itong area natin to, mayroon na yan. Kaya madalang tayo magtanim ng ampalaya. Last pagtatanim natin, medyo marami yung namatay, ano? Pero ngayon, dahil sa mga ginawa natin, ginamot natin yung lupa para makapagtanim ulit tayo ng ampalaya. At ito na ang resulta, no? Although may mga namatay, kaya lang hindi natin alam kung wilting ba yon o doon sa bagyo. Kasi nga, tad tayo ng bagyo ng mga karang buwan, tigda dalawa yung dumarating. Pero meron na akong bagong tinanim. Dito ko mako-confirm kung nagamot na, kung wala na talagang wilting sa ampalaya. Ay, nako, kaya ganda naman ang buwan natin ngayon, no? Ito mga namatay to kasi nga nang bumagyo, kaya hindi natin alam kung nagamot na ba o hindi. Kaya nagtry ulit tayo ng isang row. Variety ay Trident. Dito sa may talong. Mahirap kaya magtanim ng ampalaya kapag may wilting na yung area. Ayan, ito na yung bago nating ampalaya. Trident din to. Dito natin makikita kung pag may namatay dito, mayroon pang wilting. Kasi itong area natin may wilting to. Last na pagtatanim natin, may mga namamatay na talaga. Napakahirap gamutin ang bacterial wilt. Pero meron tayong ginawa dito sa area natin na possible na nagamot na. Oh, ang ganda na nila. Walang nalanta. Sa gantong age, umaatake yung wilting. Kung kailan mataas na siya, wala nang nalanta, malalaki na. Ito wala din bubong to. Ay, may talong tayo dito. Ayan, kompleto, ano? Although mayroon mga hindi tumubo. Ayan, mga hindi tumubo yan. Sa seeds yan. Ayan, may laktaw dito. Yan, dito natin makikita kung wala na talaga yung wilting o nagamot na natin. Ang ginawa natin, hindi yung bacterial wilt ang ginamot natin, ay yung lupa, yung ginamot natin. Pag dito walang namatay, yan, possible. Nawala na yung wilting sa lupa. Kasi ang wilting nasa lupa yan, ano? Masyadong acidic na yung lupa. Pero ang barako, ay may barako pa rin. Yan, barako yan. Kasi virus din yung barako. Ayan na, malalaki na. Gantong age kasi, pag ganto, isa-isa na nagkakamatay yan. Lalo na kung may issue na ng wilt, bacterial wilt sa lupa. No? Baka ito na yung solusyon. Kung ano yung ginawa natin dun sa lupa natin, kaya naging ganto, ano? Naging okay naman siya. Kasi dun sa kabila, hindi natin na-confirm. Kasi nga, tagbagyo, may mga namatay, nabuwal, nalunod, todo yung ulan. Pero pag may namatay dito, kasi pag may namatay na isa rito, sunod-sunod na yan, eh. Yan issue sa wilting, ano? Kailangan doon muna tayo sa beginner's guide sa pag-abono. Kung paano maging productive si ampalaya, ano? Ay, i-update na lang natin yun. Saka na natin sabihin yung mga dapat malaman kapag sigurado na tayong wala na talaga yung wilting. Kasi pagkayari nitong pipino, baka magtanim tayo ng ampalaya. No, beginner's guide.
Paano ang dapat gawin para maging productive ang matandang ampalaya? Abono natin, ganyan lang. Gawin mo every 3 days. Hindi yan mamamatay kasi marami nagtatanong kung hindi daw ba mamamatay kapag ka nag 3 days gap ka sa pag-abono. Ito yung ebidensya, walang namatay. No? Baka ganun lang guys. Thank you.